Simulan na po natin ang ating kwento. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga blind community sa Cebu, sa Bohol, at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Ilyas, muling tumakbo na din ang dalawa papunta doon sa dulo ng palayan kung saan nandoon ang mga kabahayan. Habang itong si Ilyas, agad nang sinalubong na ang dalawang mga bangkilan ng mga pag-atake. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang Panday, nakaramdam agad ito ng isang malakas na orasyon na tumama sa kanyang katawan. Batid niyang mga pamakong usal ang mga ito. Agad na naisip nitong si Ilyas na mga bangkilan nga pala ang mga ito. Kaya hindi na nagtataka itong si Ilyas dahil mga bangkilan ang kanyang mga kalaban at malalakas ang mga usal na karunungan ng lahi ng mga ito. Ngunit walang panama pa rin ang mga ito sa mga karunungan at kakayahan nitong si Ilyas dahil nagbanggit lamang ito ng mga banyagang salita na nagiging dahilan para agad na makabawi na ito ng wisyo at bumalik ang normal na pakiramdam ng Panday. Nabasag na niya ang mga pamakong usal na tumama sa kanyang katawan ng ganon kadali. Agad na hinablot niya ang isang bangkilan at walang pagdadalawang isip na itinarak niya agad ang hawak niyang itak sa liig ng bangkilan na sobrang ikinagulat ang mga aswang. Agad na napaigik ang aswang na tinamaan nitong si Ilyas at pagkatapos nangingisay na ito pagbagsak doon sa putikan ng palayan. Wika pa nitong si Manong Ilyas. Nagkamali kayo ng binabangga mga demonyo. Ubusin ko ngayon ang angkan ninyo. Pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nitong si Manong Ilyas, biglang nawala na ito sa kinatatayuan. At bago pa muling makakilos ang isang bangkilan, agad nang tinagpas na ito ni Manong Ilyas ang liig ng kalaban na nagiging dahilan para kumalas pa nga ang ulo nito galing sa katawan at bumagsak ito doon sa putikan kasama ang wala ng buhay na katawan ng aswang na bangkilan. Matapos na mapatay nitong si Ilyas ang dalawa sa mga aswang na bangkilan na umatake sa kanya, agad na itong tumakbo ng napakabilis papunta doon sa dulo ng palayan kung saan nandoon na sina Abay Tinong at Dudong. Nasipat agad nitong si Ilyas ang mga ito na nandoon sa gilid ng mga sagingan at nang makita naman ng mga ito itong si Ilyas, agad nila itong tinawag. At habang tumatakbo papalapit itong si Ilyas, nasisipat na ng Panday ang mga katawan na nandoon sa gilid ng sagingan na ikinabahala at ikinakakaba ng dibdib nitong si Ilyas. Nang tuluyan ng makalapit ang Panday, agad na napatitig na ito doon sa dalawang mga bangkay na nakabulagta. Nakikilala niya agad ang mga ito. Mga kasamahan ang mga ito ni Tatay Umping. Wika agad nitong si Abay Tinong. Ilyas, patay na sina Leo at Nestor at tad-tad ng mga kalmot ang kanilang mga katawan. Mga aswang ang may kagagawan sa kanilang pagkamatay. Nandirito na sa tumana ang mga bangkilan na sinasabi mo. Rinig nila ang pagkakahulan ng mga aso doon sa mga kabayan. May narinig din ang mga ito na mga pag-alulong na batid nilang galing ang mga ito doon sa mga aswang na bangkilan na sa mga pagkakataon na iyon nandoon na sa loob ng mga kabahayan at naghahanap ng mabibiktima. Napaluha itong si Ilyas nang makita ang dalawang mga bangkay. Kilala niya at kaibigan ang mga ito. Napamura sa galit itong si Ilyas. Agad nauwi ka nito kay Abay Tinong at doon sa pamangking si Dudong. Abay Tinong, tara na. Dudong, pumasok na tayo doon sa mga kabayan. Dudurugin ko ang mga demonyong ito. Wala akong ititirang buhay sa kanilang angkan.
doon naman sa unahan, mayroon pang 2 napatay ang mga aswang na bangkilan na kapwa-wakwak ang kanilang mga dibdib at wala ng lamang loob, na lalong ikinagulat nitong si Manong Ilyas at ng 2 nitong kasama. Ang 2 ito kasi ay hindi naniniwala sa mga babala ni Manong Ilyas sa kanila. Hindi nga naniniwala ang mga ito sa kanilang pinuno ng tumana na si Tatay Umping. Nag-inuman pa rin ang mga ito doon sa labas ng kanilang bahay. Sa kabila ng mga babala nila ni Tatay Umping, matigas pa rin ang ulo ng 2 na nagiging dahilan sa kanilang kamatayan. Doon sa loob ng mga kabahayan, takot na ang mga tao nang marinig nila ang mga sigawan ng mga binibiktima kanina, lalo na nang marinig ang mga pag-angil ng mga aswang na umaaligid doon sa kanilang mga kabahayan. Walang nagawa din ang grupo nila ni Tatay Umping nang atakihin na ang mga ito ng mga aswang. Pati rin ang pinsan nitong si Abay Tinong na mayroong karunungan din pagdating sa mga usal, na sugatan pa nga ito. Kaya nag-utos agad itong si Tatay Umping kanina na umatras na lamang ang mga ito para maiwasan na may mamatay sa kanilang kasamahan. Ngunit 2 pa rin sa mga ito ang hindi pinalad at napatay ng mga aswang na bangkilan. Walang nagawa din ang grupo nitong si Tatay Umping para tulungan ang 2, kundi tumakbo na lamang at magtago. Baka maubos pa sila ng mga aswang. Nagsisigaw na din itong si Ilyas sa mga pagkakataon na iyon at pinagsasabihan ang mga taong nandoon sa kanilang mga kabayan na magtatago lamang ang mga ito at huwag lumabas. Ilang sandali pa, dahil sa pagsigaw nitong si Manong Ilyas, lahat ng mga aswang na bangkilan doon sa tumana, papunta na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng panday. Rinig nila ni Abay Tinong at Dudong ang mga pag-alulong at mga pag-angil ng mga ito. Ngayon, nakakaramdam na ng kaba ang 2, ngunit pinahinahon ang mga ito ni Manong Ilyas. Wika ng panday: "Abay Tinong, wag na lamang kayong lumayo masyado sa akin para matulungan ko agad kayo kung sakali. At huwag kayong matakot. Tayo ang mananalo sa mga ito." Ilang sandali lamang, pumalibot na sa kanila ang mahigit sa 10 bilang ng mga aswang na bangkilan. Naglulundagan ang mga ito at ang ilan pa sa mga ito nandoon sa bubong ng mga kabayan. At wika nung isang matandang bangkilan: "Bilid din ako sa tapang mo at pagmamahal mo sa mga taong nandito, panday. Dahil kahit buhay mo, kaya mong itaya." Sagot naman nitong si Ilyas na nanggigigil ng mapatay ang mga kampon ng kadiliman: "Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong ito sa mga tao dito sa tumana. Ipapalasap ko ngayon sa inyo ang lupit ng aking paghihiganti." Tumawa lamang ang mga aswang sa sinabing iyon nitong si Manong Ilyas. Kaya sa galit ng panday, biglang umarangkada na lamang ito ng pag-atake, kasabay din ng pagbato ng mga usal. Ginamit na nitong si Manong Ilyas ang kanyang mga kaalaman pagdating sa mga tigalbo at mga usal na pamako, at kinargahan na din ang kanyang mutya ng saging at mutya ng kampana. Dahil sa kanyang mutya ng saging, napakabilis ang ginawang pag-ataking iyon ng panday, na sa loob lamang ng 2 mga segundo, agad na itong nakalapit doon sa isang aswang na bangkilan na sobrang nagulat sa kanyang presensya. Wala nang inaaksayang sandali pa itong si Manong Ilyas. Agad na nagbitiw na ito ng mga pagtagpas na tumama doon sa ulo at liig ng aswang. Nagiging dahilan iyon para agad na bumulagta ang aswang at mamatay. Ang 2 naman doon sa mga bangkilan, mabilis na nagpulasan ang mga ito. Mabilis na lumundag papalayo sana ang 2 doon kay Manong Ilyas. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nahagip pa rin at nahawakan ni Manong Ilyas ang isang paa ng aswang na bangkilan at hinila na ito. Pagkatapos, ibinagsak ito ng panday doon sa lupa at wika nitong si Manong Ilyas: "Abay Tinong, Dudong,
Kayo na ang bahalang kumatay sa isang iyan. Pagkatapos agad na sinundan ang isa at nang mahawakan ito ni Manong Ilyas, agad na pinag-uuntog ang ulo nito doon sa poste ng bahay. Pagkatapos nagpakawala ng isang pagtagpas ang panday na tumama naman doon sa liig ng kalabang aswang. Agad na kumalas ang ulo nito galing sa katawan. Gumulong ang ulo nito sa lupa samantalang ang katawan ng aswang para itong tinibag na puno ng saging na unti-unting bumagsak sa lupa. Sumirit na din ang maraming dugo galing sa napugot nitong liig. Samantalang sina Abay Tinong naman at ang kanyang pamangkin na si Dudong pinagtutulungan na ng dalawa na pagtatagain ang aswang na nakabulagta doon sa lupa hanggang sa mapatay na din nila ito. Samantalang itong si Manong Ilyas, dahan-dahan itong naglalakad papunta doon sa mga matatandang bangkilan na sobrang nagulat din sa kanyang ipinapakita. Wika nitong si Manong Ilyas, tulad ng aking sinabi, pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong kasamaan sa mga tao dito sa Tumana. Kapamilya ko na ang mga ito. Kaya lahat ay gagawin ko para maipaghiganti ang kamatayan ng mga ito. Matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Manong Ilyas, bigla na naman itong naglaho doon sa kanyang kinatatayuan. Agad na itong umarangkada ng mga pag-atake na sobrang bilis. Agad na itong nakalapit doon sa 6 na mga matatandang bangkilan. Mabilis naman na gumawa ng mga usal na mga harang ang mga ito para tuluyang hindi makalapit itong si Ilyas sa kanila. At nang mapatigil itong si Ilyas sa kanyang pagkilos, agad din naggumawa ng mga malalakas na mga panghuling usal ang mga aswang na bangkilan para tuluyang maigapos nila ng mga orasyon ang panday. At nagawa nga ito ng mga matatandang bangkilan dahil biglang bumagsak sa lupa itong si Ilyas at hindi na ito makakagalaw pa. Agad na naglundagan ang mga aswang, nag-uunahan ang mga ito sa pag-atake doon sa panday at pinaulanan nila ng mga pagkalmot ang katawan nitong si Manong Ilyas na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagta pa rin doon sa lupa at hindi makagalaw. Nang makita ang mga bagay na iyon nila ni Abay Tinong at Dudong, sobrang nag-alala ang mga ito at agad na tumakbo na din ang dalawa para tulungan itong si Manong Ilyas. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nagiging putik ang katawan nitong si Manong Ilyas na ibig sabihin lamang isang malakas na linlang na usal ang ginawa ng panday. Isang huwad lamang na katawan ang tinamaan at inatake ng mga aswang na bangkilan at sa kanilang likuran nandoon na itong si Manong Ilyas na nagpakawala agad ng napakalakas na mga pamako at mga tigalbong usal na nagiging sanhi para mapatigil ng ilang mga segundo ang mga matatandang aswang. Napakalakas ang usal na ginawa nitong si Manong Ilyas na pati ang mga matatandang bangkilan tinamaan at hindi makakilos ang mga ito. Wala nang inaaksayang sandali pa itong si Manong Ilyas, agad na itong nagpakawala ng mga pagtagpas doon sa mga aswang na bangkilan. Agad niyang tinamaan ang dalawa sa kanilang mga ulo at sunod-sunod na pinagtataga pa rin ang mga ito ni Manong Ilyas hanggang sa tuluyang bumagsak na din ang dalawang mga bangkilan at agaran na namatay ang mga ito. Nandoon na din sina Abay Tinong at itong si Dudong na tumulong na din sa labanan. Nagpakawala agad ng mga pag-angil ang mga bangkilan na aswang. Parang mga pusang nag-aaway ang mga ito at parang mga baboy na kinatay ang kanilang mga busis. May mga ibinabatong mga orasyon ang mga matatandang bangkilan para subukan na maipako at mapahina ang nagwawalang si Manong Ilyas. Ngunit nang makaramdam ng malakas na usal ang panday na tumama sa kanyang katawan, mayroon na namang 3 mga banyagang salita itong binabanggit na nagiging dahilan para agad na makabawi ito ng wisyo. Napapamura na lamang ang mga matatandang aswang, hindi kaya ng kanilang mga tigalbo at mga pamakong usal ang lakas ng karunungan ng mga usal nitong si Manong Ilyas. Kaya kailangan nila ngayon
na makagawa ng mas malakas na sabayan ng mga pag-usal ng mga orasyon. Agad na muling nagbabanggit ang mga ito ng mga orasyon habang biglang pumalibot naman ang mga ito doon kay Manong Ilyas. Ang tatlo naman sa mga bangkilan inaatake sina Abay, Tinong at Dudong para mapahiwalay ang mga ito at hindi makatulong doon sa panday. Dito na naramdaman itong si Manong Ilyas ang lakas ng mga orasyon ng mga aswang. Biglang napaluhod na lamang ito sa lupa at biglang nanikip din ang kanyang dibdib. Napamura na itong si Manong Ilyas. Unang bisis na tinamaan ito ng ganon katindi at kalakas na mga usal. At bago pa makagawa ng mga pangbasag na orasyon itong si Manong Ilyas, may tumama ng mga kalmot sa kanyang likuran. Rinig na din niya ang mga pag-angil at pagngasab ng mga kalabang bangkilan. Ngunit hirap pa rin na makagalaw itong si Manong Ilyas sa mga sandaling iyon. Ilang sandali lamang, muling tinamaan na naman ng mga pagkalmot ang panday sa kanyang likuran. At sa mga pagkakataon na ito, tinamaan na din ang panday sa kanyang ulo at liig. Ngunit nagiging dahilan lamang iyon sa pagkagulat at pagkagulantang ng mga aswang na bangkilan na inaakala na nilang nahuli at mapatay na nila itong si Manong Ilyas. Ngunit nang tuluyan na itong bumagsak sa lupa, nagiging lupa din ang katawan ng albularyong panday at biglang umangat naman ang lupa na nandoon sa likuran ng mga bangkilan at nagiging anyo ito ni Manong Ilyas. Pagkatapos agad na pinalo at umihip ang panday sabay ng pagpapakawala nito ng mga orasyon. 3 beses na pinalo ng kanyang kanang kamay ang lupa. At ngayon, napagtanto ng mga bangkilan na umabot na sa pinakaitaas na antas ang karunungan ng kalabang panday. Sobrang lakas ng mga kakayahan nito na kahit ang kanilang mga malalakas na mga orasyon nawasak pa rin at nakagawa pa rin ng malakas na mga pangontra itong si Manong Ilyas. Bago pa makakilos ang mga aswang, biglang kumapit na sa kanilang mga paa ng napakahigpit ang mga lupang tinatapakan ng mga ito na umabot na sa puntong hindi na nila maigalaw at maiangat ang kanilang mga paa. Ganon kalakas ang karunungan nitong si Manong Ilyas. Ngunit inaamin din ng panday na malakas din ang mga bangkilan pagdating sa mga orasyon dahil nagawa siyang masugatan sa kanyang likod. Kanina, kung nahuli lamang siya ng ilang mga segundo, maaaring katapusan na niya. Mabuti at nagamit niya agad ang kanyang karunungan pagdating sa mga pangbasag ng mga usal at nagawang makapagbato ng mga usal na linlang. Wika nitong si Manong Ilyas na agad nang tumayo at lumapit doon sa nagulantang mga aswang na mga bangkilan na sa mga pagkakataon na iyon hindi pa rin makawala sa mga lupang nakakapit sa kanilang mga paa na singtigas ng bakal. Inaamin ko, malakas din ang mga tangan ninyong karunungan, ngunit hindi pa rin iyan sapat laban sa akin. At bago pa makagawa kayo ng mga paraan para makawala, tuluyan ko na kayong tapusin. At bago nga makagawa ng paraan ang mga aswang na bangkilan, inaatake na ang mga ito ni Manong Ilyas gamit ang matalas nitong itak. Nagawa sa bulalakaw, 2 agad ang tinamaan ng panday sa ulo at liig ng mga bangkilan na nagiging dahilan sa pagkamatay agad ng mga ito. Sumunod pa ang 2 nang matagpas nitong si Manong Ilyas ang mga ito sa may ulo at liig. Agad din na namatay ang mga ito pagbagsak sa lupa. 3 mga matatandang aswang lamang ang nakawala at nakakatakas sa bagsik nitong si Manong Ilyas. Nakagawa ng malakas na usal pangbasag ang mga ito at agad na nagpalundag-lundag papalayo. Mura ng mura ang mga matatandang aswang na bangkilan. Hindi nila inasahan na ganon kalakas ang kanilang binangga. Wikang muli naman itong si Manong Ilyas na humanda na sa muling pag-atake. Inaakala ba ninyo na makakatakas kayo sa akin? Hindi ko hahayaan na makalayo at makatakas pa ang mga demonyong katulad ninyo.
Pagkatapos ng pagkawikang iyon, agad na umarangkada ng pag-atake itong si Manong Ilyas gamit pa rin ang kanyang itak. Nagbato na din ng mga malalakas na mga usal itong si Manong Ilyas na nagiging dahilan para biglang gumiwang-giwang ang tatlong mga matatandang aswang na hindi nila maintindihan